Magandang lalaki, babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Avelyn Garcia. Ito ang Tulong ko pa sa Global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay. Mas masaya. At mas makabuluhan. Kapamilya, sa lahat ng tatay sa buong mundo, Happy Father's Day po. At sana sa Father's Day may gagawin kang maganda para maging happy ang tatay mo. Sa mga anak, pinapaalala mo yan. Good news po. Mamaya pag-uusapan natin ano-ano ang dapat malaman at gawin para mapasay natin si tatay. Hindi lang sa Happy Father's Day, sa Father's Day, o sa bawat araw ng buhay ni tatay. Correct ka dyan. At ang ating episode ay Happy Father's Day! Pag-uusapan din natin kung paano tatratuhin ng tama ang ibang tao. Yan, maganda po. Pag-usapan natin mamaya. Bago ang lahat ng yan, bigyan niyo po kami ng pagkakataon na pasalamatan kayong lahat. Kayo lahat, ikaw, sa patuloy niyo ng pagsubaybay sa programang Tulong Ko Pa Sa Global. Napakasarap dahil maraming nagpapadala sa amin ng mga mensahe na ang laki daw po ng naitutulong ng programa ito sa kanilang buhay. At syempre, Happy Father's Day to my beloved husband. Ito, my beloved father, husband. The father of my 4 kids, 4 sons, diba? And also, I want to wish Dali lang. 4 sons and 3 daughters. Daughters-in-law. Daughters-in-law. Daughters din yun. Daughters naman. And syempre, also, we want to wish a special Happy Father's Day to my son, Josh Garcia, kay Uncle John Matlo, Tito Larry, Tito Jimo Moreno, Tito Boy Heronca, and all the fathers in the world. Okay, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil paniniwala po namin, one idea, or in this case, one story, can change your life. Totoo yan. At ang Tulong Pampagana story natin ngayon ay tungkol sa isang leon at daga. Yan. Uy, leon. At normally kasi, aso at daga. Pero ito, aso at pusa. Ngayon, leon at daga. Ano kaya ito? Pakinggan niyo po ito. Ganda po ngayon ito. Alam niyo kapamilya, isang araw nagpapahinga ang leon sa gubat at may dagang tumatakbo. Makulit na daga, paikot-ikot. Okay. So, naistorbo ang leon at nagalit. Siyempre naman, papahinga, ginulo ng daga eh. At nung kakainin na ng leon ang daga, ay nagmakaawa ang daga. Binong daga. So, please forgive me. Wag mo na akong kainin yan. Oo, sabi niya, pangako kapag hindi mo ko papatayin, baka matulungan kita balang araw. Naging sabi na baka daw makatulong si daga kay leon. Ano nangyari? Siyempre, natawa lang yung leon at sinabi, matutulungan mo ko balang araw? Naku, malabo yan. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Siyempre naman, leon siya, malakas siya, lahat meron siya. Ba't niya kakailanganin ng tulong ng isang maliit na daga? Pero patatawarin pa rin kita at palalayain. Alam nyo ba, isang araw, may isang grupo ng hunters na nagpunta sa gubat. Nako. Nahuli at tinali nila ang leon ng lubid. Yan, ako. So maya-maya ay nakita ng daga ang leon na nakatali. So nilapitan niya ang leon at kinagat ang lubid na itinali sa leon. Alam nyo po, nakawala ang leon. At ang mga hunters ay kumaripas ng takbo palayo sa gubat. Siyempre po, habulin po naman ng leon yung mga hunter. So siguro, sabi niya, ano yung matututunan natin dito? Marami po, at makinig po kayo mabuti, baka ito yung mga bagay na kailangan niyo maunawaan para makapag-relate kayo ng tama sa mga taong nakapaligid sa inyo. Correct. Lesson number 1, be mindful of others. Totoo po, isa po yan sa madalas kong sinasabi sa sarili ko, sa asawa ko, sa mga anak ko. Be mindful of others. Ano yun? Hindi lang po tayo ang nabubuhay sa buong mundo. Puntahan po natin, example natin, si daga. Si daga po, enjoy na enjoy sa buhay. Laro ng laro, takbo ng takbo. Wala naman pong problema yun. Ang problema lang po konti ni daga, hindi po siya mindful of others. Nakaka-istorbo na pala. May natutulog. Maglalaro ka, lumayo-layo ka doon sa may natutulog. Ibig sabihin, pag ganun po ginawa mo, sana hindi delikado yung buhay ni daga. Kasi ang malaking problema po ni daga, hindi po siya mindful of others. Tandaan niyo po yung salitang yan. You gonna need it at kailangan niyo po makunawan. Alam mo, naalala ko yung isang quote. Sabi nga, the world becomes more beautiful when we care beyond ourselves. Yung bang, hindi lang natin iniisip yung kaligayahan natin, yung kapayapaan natin, yung magpapasaya sa atin, di ba? Kumbaga, mas magiging maganda daw ang mundo pag nagkikare tayo beyond ourselves. Totoo po. For example, nagdadrive ka sa kalye.
Ibang sabihin, may mga tao po nagdadrive, hindi niya iniintindi mga sasakyan sa tabi niya. Ito ang problema niya. Pag inintindi mo lang yung sasakyan mo, may posibilidad po banggain kayo ng ibang tao kasi you're not mindful of sasakyan. So, ganun po ang buhay. For example po, nasa restaurant kayo, makain kayo, salita kayo ng salita, lalakas ng boses nyo, pala na-istorbo nyo na yung katabi nyo. Correct. Kung minsan nagagalit sila, nagtataka ka bakit? Kasi po, isang malaking problema natin, we are not mindful of others. Or minsan kung nakasakay ka sa isang train, di ba, sa isang bus, syempre, closed yung sasakyan na yun, hindi mo na naiisip na naiistorbo mo yung iba. Mindfulness is not just about your thoughts. It's about how your actions affect others. At ito pa, yes. Dagdag ko lang, siyempre, kumakain kayo. Ito pa, turo ko sa mga anak ko. Pag kumakain kayo, gusto mo ipagkain, kuha ka ng kuha. Kaya lang minsan, saka naiisip mo yung gusto mo, meron po pala hindi kumukuha. Ubus na. So, ang being mindful of others is pagkain. Kumuha ka na sa'yo. Gusto mo ipagkain ko, tingnan nyo po muna kung nakakuha na lahat. Pag nakakuha ka na lahat, pwede ka mag-round 2. Ang problema, kung minsan nakapag-round 2 and 3 ka na, hindi mo naisip yung ibang tao. Kaya kung minsan may mga naiinis sa'yo, nagagalit sa'yo, na hindi mo na unawan. Kasi hindi ka mindful. Correct. Kaya be mindful. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Ano po ibig sabihin sa opisina? May nakikita ka. Ano pa naman yun? Ang init ng ulo. Ano pa naman yun? Di nagawa. Kung minsan po, if you be mindful, siguro, baka may malaking problema sa bahay. Baka may pinagdadaanan. Pag ganun po, mapagbibigyan mo yung tao. Pero pag hindi ka mindful at iniisip mo lang yung sarili mo, which is, yun po ang problema namin sa atin, selfish po tayo, marami pong tao, hindi natin ang iniisip mo lang yung dinadala mo, hindi mo alam may battle pala na dinadaanan. Ibig sabihin, ito po may dadaanan ka. Tandaan niyo po, lahat ng tao nakapaligid sa inyo, may dinadaanan. Yes. Lesson number 2, don't underestimate other people. Yan po, malaking problema po ni Leon. Sabi niya, ikaw, liit-liit mo, tutulungan mo ako. Tandaan niyo po, lahat ng bagay sa buong mundo may gamit. Lahat ng parte ng ating katawan may gamit. Even yung pinakamaliit na parte ng daliri mo na may gamit dyan. Kaya po, take good care of every part of your body and take good care of every person around you. Saka wag mo i-underestimate yung mahina. Katulad ni Leon, di ba? Si Daga. May gamit yun, di ba? Kasi strong people don't put others down. They lift them up. Yan. Kung talagang strong ka, huwag mo sila i-put down. Tulungan niyo mo silang maging stronger. Lesson number 3, what you sow, you will reap. Yan po, isang napakaganda po maunawaan niyo sa buhay. Si Leon po, nagkaloob ng awa. Nagkaloob po ng pinalaya. Grasya. Doon kay Daga. Kapatawaran. So, sabi niya, okay na yun. Nagawa ko na yun eh. Pero niya po, umikot ang mundo. Babalik. Mayroong pong binigay naman si Daga na tulong kay Leon. Ganon din po sa buhay natin. Pag tayo po mapagkawang gawa, tumutulong sa ibang tao, darating yung pagkakataon, tayo naman po kakailanganin natin ng tulong. Promise po. Magpapadala po ang Diyos na tutulong sa iyo. Because Diyos po ang nangako nito. Kung ano tinanim mo, aanihin mo. The actions you put out into the world always finds its way back to you. Kaya, pero tandaan niyo po nagtanim ka ng maganda, aani ka ng maganda. Pag nagtanim ka ng pangit, aani ka ng pangit. Ako, sana marami tayong natutunan ha. Ang tandaan, anong tatandaan nila? Number 1? Be mindful of others. Number 2? Don't underestimate other people. And number 3? What you sow, you will reap. Oy, by the way before we take a short break, we have some exciting news. Atala Medical Spa offers services designed to help you feel empowered, refreshed, and ready to shine. All at a discounted price. Just use the code Avelin. And by the way, gusto ko lang i-announce, Sir Vic, take advantage of the following treatments: M-Face for a lifted glow, reduction of your double chin without needles or downtime. Number 2, Action to restore the firmness of your face and neck. M-Cella, which addresses incontinence, and M-Sculpt, a non-invasive body shaping resulting in a more fat reduction and more muscle growth to help define your body. Kaya visit Atala Medical Spa at 557 on North Maclay, San Fernando Valley, California. For reservation po, gusto niyo pong maunawaan, malaman lahat po ito, pwede po kayong tumawag, libre lang po yung tawag. Tawagan niyo po ang 818-639-0209. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga global. Huwag bibitin. Tulong ko ikaw.
Gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia pumalik. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do At continually. dahil gusto namin continually gumanda ang buhay nyo, bibigyan namin kayo ng mga tips na tunay na magpapaganda ng inyong buhay. Hatid sa inyo ng Earth Baby. Earth Baby produces baby products such as shampoo, conditioners, lotions, sanitizers, and more organic goodness from Mother Earth. Non-toxic, hypoallergenic with certified organic ingredients. Visit Earth Baby's website or Amazon. Okay, sa araw na to, pag-uusapan po natin, napakaganda po, isang internet article na sana nabasa nyo. Kung di nyo nabasa, share po namin sa inyo. 9 valuable principles that will make you treat people better. Sinulat po ito ni Loli Dascal. Yes, at napakaganda. Number 1, sabi dito, instead of judging people by their past, stand by them and help them build their future. May mga magkakataon po kasi sa buhay natin, ay nako, ganito yan! Ay nako, ganyan yan! Oo, ganyan dati yan eh. Divorsyado yan! Magnanakaw yan! Walang hiya yan! So because of that, hindi na tayo nakikisama sa kanila. Yes. Hindi na natin sila tinutulungan. Ang sabi po dito, kung gusto nating matrato ng tama yung mga tao nakapaligid sa atin, huwag natin ganong husgahan sila sa mga nagawa nila kahapon. Take note kahapon yun. And by the way, hindi lang sila nagkamali, tayo rin. Tulungan po na silang umahon kung saan sila nandun. Tandaan nyo, everyone has a past. Lahat tayo may nakalipas. Some are source of pride and others are best left behind. But whatever their past, ano man ang nakalipas, people do change and grow. Baka hindi mo alam, nagbago na. Ito po, sa mga judger dyan. Okay? Diba, hinuhusgahan natin ibang tao. Tayo rin po galing doon. O tayo, even right now, nandun. So, number po, huwag natin sila husgahan. Number 2, listen with curiosity. Yan. Speak with candor and act with integrity. especially po sa mga taong bago nyo lang kausap. Kung pwede po, listen more and talk less. Yes. Ibig sabihin po bakit? Kasi one way po yan para pakita mo sa kanila na interesado ka. Pwedeng, ano nangyari? Pagkatapos, di ba dati kayo natin? Paano nakapunta nila? So, when you're talking with people, bago, especially your friends, mas maganda po, ask more questions para lalong mapaganda po ang inyong usapan. Kasi listening and curiosity allow relationships to thrive. And speaking your truth allows people to be honest with themselves and you. And acting with integrity keeps relationships on a high standard. Opo, pag ganyan po ang ginawa nyo, makikita nyo, mas gaganda ang relasyon nyo sa taong yun, kung sino man po yan. Yes. Dahil alam niya, interesado ka sa kanya. Ito, good news. Pag nakita niya, interesado ka sa kanya, you know what will happen next? Siya naman po ang magtatanong sa iyo. So, ano mangyayari? Magkakaroon ka ng bagong kaibigan na one day, maybe, yung taong yun na magiging BFF mo. Kung minsan din po nagsisimula ang best friend for life. Magiging interesado rin siya sa iyo. Number 3, treat everyone with kindness. Totoo yan. Not because they are kind-hearted, but you are. Totoo po yan. Tratuhin po natin ng tama with kindness. Ano sa Tagalog ang kindness? Kabutihan. Kabutihan lahat ng tao. Hindi dahil sila ay mabuting tao. Hindi po. Di tayo sigurado kung anong klaseng tao sila. Yes. Kaya natin sila tartatuhin mabuti dahil tayo ay mabuting tao. Hindi dahil sila yun. Even they don't deserve it, sometimes they deserve it. But there are people who don't deserve kindness. But because you are kind, you treat them well. Number 4, don't try to make yourself great by making someone else look small. Totoo po. May mga pagkakataon po, nag-uusap tayo, kwento tayo ng kwento sa mga achievements natin. Una-una, kung hindi naman tinatanong kung saan kagaling, kung ano yung na-achieve mo, kung ano sasabihin. Kasi yung tao hindi na magsasalita. Bakit? Kasi maliliit na siya. Ganun pala siya. Ako, ganito lang ako. So, maaari po, kung hindi tinatanong, especially your achievements, don't. Actually, kung meron kang faults, mas maganda pa, share mo para siya sa'yo mo, ako nga, nagkamali ito. So, yung tao yan, baka magsalita rin. Magkakaroon po siya ng lakas ng loob na share din yung mga faults niya sa buhay. Correct. Number 5, remember, everyone has a story. Everyone has inner battles and issues. Kaya withhold judgment and instead offer the consideration. So, ibig sabihin, bawat tao may past.
may pinagdadaanan, may pinanggalingan, at may problemang dala-dala. So, pag nakaharap mo siya, lagay mo sa isip mo yun. At pag nilagay mo sa isip mo, magiging kind ka at magiging mabait ka sa taong kausap. Tsaka kung papaano mo gustong tratuhin ka, di ba? Yun ang gawin mo sa iba. Di ba? Number 6, we don't meet people by accident. Every person you will meet, will have a role in your life. Totoo yun, di ba? Kaya maliit man yan o malaki, some people will help you grow, some will hurt you, some will inspire you to do better. At the same time, you are playing some role in their lives. Totoo po, bawat tao mamimit po natin, may dahilan. May isang quotation ako na nabasa, sabi niya, every person meets either a blessing or a lesson. Oh. Ibig sabihin, yung blessing, may magpapalak, dadalhin yan. Pero, may pagkakataon, may mga taong darating sa atin, pinagalit tayo, pinainis tayo, tinuturuan tayo, magpasensya. So, my point is, kung sino man yan, magwardya yan, matindera yan, driver asawa mo, may anak dahilan mo. yan. Pag ganun po ang ginawa nyo, magiging pagpapala kayo sa mga bawat taong mamimit. Tatandaan natin, no, that paths cross for a reason and treat people with significance. Number 7. The best teachers are those who don't tell you how to get there, but show the way. Yeah, totoo po. Kung may sampot, mga pagkakataon po tayo, dapat ganito ginawa mo, dapat ganito ginawa mo, dapat ganito. Okay naman po yung nagbibigay ng mga salitang yan. Pero the best thing you can do is this. You don't need to talk. You just need to show that person how to do it. For example, sa'yo, dapat malinis ang bahay mo. Dapat malinis ang bahay Alam mo, mo. natutuwa ako kasi minsan may na-encounter ako, nandun ako sa mall, hinahanap ko, meron ba kayong ganito? Alam mo, hindi niya lang sa akin tinuro. Sinamahan niya ako Yung para mga ganyan makita po ko. yan. Grabe po. Number 8. Never look down on someone else, di ba? Or yung mga katulad ng story natin kay Leon at saka kay Daga, no? Never look down. Bakit? Because time could easily reverse your position. Ha? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, may mga pagkakataon sa taas tayo sa basilo. Don't look down. Bakit? Yes. In just few days, few months, few season, pwede magbaliktad. Kaya, be sure to treat everyone with dignity. Ma-janitor yan, ma-security guard yan, ma-salesperson yan. Treat everybody because we don't know what will happen tomorrow. And number 9, importante ito. Appreciate those who have supported you. Forgive those who have hurt you. And help those who need you. Ibig sabihin, yan po ang lahat ng klase ng tao sa kapaligiran mo. Pag ginawa mo lahat ito, malaki po posibilidad, matatrato po sila ng maganda, at malaki rin po posibilidad, tatatuhin ka nila ng mas maganda. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At mamaya, sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-anong dapat malaman at gawin para mapasaya si tatay. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mag-global. Huwag bibitin. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa mag-global. Vic Garcia po balik. At Abiling Garcia, Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Kapamilya, alam mo ba na ang pinakamagastos na holiday sa buong mundo? Ano yung pinakamagastos? Alam mo? Papaalam po namin sa inyo. Ayon sa pag-aaral ni Anne-Marie John, isang travel blogger sa Amerika, ang pinakamagastos daw na holiday ay Pasko. Kasi halos $630.7 billion ang ginagastos ng mga tao para i-celebrate ang Pasko. Hindi no, 630 billion. Dahil ito daw po ang pinaka-importanting araw sa buhay ng tao. Now, ang number 2 daw na holiday, pinakamagastos na holiday, ay Mother's Day. Magkano daw ang ginagastos ng buong mundo? 21.6 billion. So, kung para sa Christmas, malayo. Pero 1/3 ng Christmas ang ginagamit sa Mother's Day. $21.6 billion ang nagagastos para pasayahin si nanay. Number 3, Ang number 3 daw na holiday ay Valentine's Day. Heart's Kasi Day. halos $18.9 billion ang nagagastos para pasayahin. So halos magkalapit ang yung asawa. Mother's Day at yung
Valentine's Yeah, Day, 21 mababa at lang ng 18, konti. diba? Number 4 tayo. Number 4 naman ay Easter. Kasi halos $16.5 billion ang nagagastos. So, parang feeling nyo, no? Parang may kulang. Eto na po, hinihintay nyo. Happy Father's Day. Number 5. Ang holiday daw po na panglima ay Father's Day kasi halos $12.7 billion ang nagagastos para pasayahin si tatay. Okay, pag-isipan na po rin. Kung pag-aaralan po natin mabuti, halos doble ang ginagastos sa Mother's Day kumpara sa Father's Day. Oo nga. Pag-isipan niyo mabuti. Siguro talaga yun. Bakit? Pag-usapan natin. 21.6 against 12.7. So, no? pag-usapan natin, bakit Oo. kaya? Bakit? Okay. Siguro mas mahilig sa regalo si nanay, no? Kaysa kay tatay. Kaya gumagastos tayo pang regalo kay nanay more kaysa kay tatay. Maybe. O siguro mas emotional si nanay sa Mother's Day kaysa kay tatay sa Kailangan Father's may Day. regalo si nanay, pwedeng wala si tatay. So, pwede rin siguro. Or baka sigurong alam nating maiintindihan ni tatay na kahit walang regalo, okay lang sa kanya. Pwede rin yan. Hindi ko rin alam kung yan po totoo. Pero ang pinaka-importante rito is, kayo, bakit kaya tayo pag gumagastos mas malaki kay nanay kaysa kay tatay? Oo. At sana naman hindi dahil mas mahal si nanay Naka! kaysa kay tatay o mas importante si nanay kaysa kay tatay. So, yun ang mas Sana malaking hindi pro. yun. Sana hindi po yun. Okay? Sana, ito po ang hiling namin. Sana, this Father's Day po, pasahin naman po natin si tatay. Kaya po tabi, Happy Father's Day. Kasi po, maraming pagkakataon, hindi po happy si tatay sa araw ng Father's Day. Kabisan po, masaya lang sila sa Father's Day, pero sa ibang araw, hindi sila masaya. Kaya po, ating mission sa araw na doon, ano-ano ang pwede nating gawin o dapat nating malaman, okay? At gawin para mapasaya si tatay, hindi lang sa Father's Day, pero sa maraming araw ng kanyang buhay. Sa ating episode na Happy Father's Day! Day! So, isa-isain po natin yung mga pwede natin gawin. So, kung hindi nyo po ito nagagawa, baka pwedeng gawin nyo. Okay? O kung pwede, dagdagan nyo pa. So, number 1 na pwede natin gawin. Number 1, greet your dad a Happy Father's Day. Kalabo ko kung minsan siguro, great. Kasi po, totoo lang po, may mga pagkakataon, nakakalimutan na nating batiin si tatay sa Father's Day. Bakit? Maunawaan naman yan eh. Okay lang naman yan eh. Maintindihan naman yan kahit di ko binatiin. Totoo po yun. Ganun po ang tatay. Pero ikasasaya po ni tatay nung maalala mo man lang siya. Batiin mo man lang. Kahit walang regalo, okay lang. Maalala mo lang siya na Happy Father's Day. So, yun lang. Kung hindi nyo nagagawa, gawin nyo. Kung nagagawa nyo yun, huwag kayo mag-alala. May iba pa kaming tips na magpapasaya kay tatay. Yes, kasi ang simpleng pagbati o pag-alala kay tatay ay makakapagpasaya sa kanya. Pero, palagi rin sinasabing, kung may budget Yun! ka naman, mas maganda kung may regalo o kainan. Totoo. Kung may budget ka naman po, regalo naman. Ako lalo na po sa mga tatay na medyo nagkakaedad na. Yes. Pwede po kasing last year, naunawaan niya. Kasi busy sa trabaho niya, busy sa ginagawa niya. Okay lang hindi mabati. Pero lalo na po yung mga tatay na retired na, wala nang ganong ginagawa. Sa kanila po, ang Father's Day nagiging mas importante ngayon kaysa dati. Correct. Kaya so please po, do something, batiin. Kung pwede, regalo, kahit maliit, mas malaki, mas maganda. At kung pwede, kainan tayo. Number 2, Ano? children, excel in your life's calling. Sa Tagalog, Pagandahin mo ang buhay mo. Siguro malamang nalilito kayo. Sarap pinag-uusapan natin ay paano pasayahin si tatay. Eh bakit buhay ko, buhay ng anak ang dapat pagandahin? Makinig po kayo mabuti. dahil isa sa tunay na magpapasaya sa isang ama ay makita ang kanyang mga anak na may magandang buhay. Totoo po yan mga anak. Alam niyo po ba, every time maganda ang buhay niya, ang saya po ni tatay. Siguro sa niya, paano naman sumasaya si tatay? Hindi ko naman nakikita. Huwag kayong magalala. May mga pagkakataon hindi nyo nakikita, pero tunay po, masaya si tatay habang gumaganda. Kaya nga kaya nga siya nagpakapagod magtrabaho para makapag-aral ang anak, di ba? Para magkaroon ng magandang buhay na makapag-aral sa magandang paaralan. Di ba? Para umasenso Totoo, siya. di ba? Kaya yung pag ginawa ni tatay, kasi nakikita niyo yung pinaghirapan niya pag gumanda ang buhay May niya. prutas. May dahilan naman pala. Ano pa mga sakripisyo Oo, ni tatay? sa sakripisyo ni tatay maraming bagay para mabigyan ng anak ng maayos na buhay. At sana hindi ito makalimutan ng maraming. Totoo lang po, maraming anak po kayo. Kasi lalo na yung mga tatay na medyo may problema na, hirap na kausapin.
Minsan binabastos po natin. Hindi po natin maisip, alam nyo, ng bata po kayo. Kahit ang hirap nyo pakiusapan, ang hirap nyo unawain, inunawa kayo, minahal kayo. Ngayon, hindi mo na siya maunawaan, hindi niya maibigay pagmamahal na binigay sa inyo. So, please naman mga anak, bigay po natin kay tatay, yung dapat natin. At alam mo ba ang kadalas usapan ng mga tatay kapag sila ay nagsasama-sama sa kanilang gathering, diba? Inuman, kwentuhan. Ang pinag-uusapan nila ay kanilang mga anak at ang kanilang narating sa buhay. At dahil ito ang nagpapasaya sa kanila. Isa po sa pinakamasayang araw sa buhay ng isang tatay, ang araw ng kanyang anak ay makatapos ng pag-aaral. Correct. At kasunod nito ay ang araw na nagkaroon ng magandang trabaho. Yan, ako. O Proud na proud si tatay yan. Okay. Negosyo at mga sumusunod-sunod na promotion. Yan. Diba? Susunod po dito ay ang araw na matagpuan ng kanyang anak yung asawa na tunay niya mamahalin. Ako, ang saya po ni tatay sa araw ng kasal. At araw na makabili siya ng sarili niyang Yung bahay. anak, pag may sariling bahay, ay naku, saya po ni tatay. Pero ang isa sa pinakamasaya sa lahat ay ang makitang anak at ang kanyang mga apo. Yeah. Diba? So, yun po, ang saya po ni tatay, pag dumating na po sa puntong tumanda siya, nakita niya yung anak niya, nakita niya yung apo niya, Oo. ibig sabihin po, tapos ang ayos po ng buhay noon, ay naku, saya-saya po ni tatay. Kaya anak, pagandahin mo ang buhay mo para mapasaya mo si tatay. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga global. Huwag bibiti. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po muli. At Abilene Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Mga besh, alam niyo ba na ang life insurance with living benefits ay parang ATM machine? Yes! Just like an ATM. You can withdraw funds when you need them most. Hindi lang para sa future ng pamilya mo, kundi para rin sa sarili mong pangangailangan habang buhay ka pa. Madalas kasi iniisip natin na ang life insurance ay para lang sa death benefits o pag natigok na tayo. Pero hindi lang yan. With living benefits, you can access your death benefit funds in times of critical illness, disability, or if you have been diagnosed with cancer. Ibig sabihin, hindi mo kailangan maghintay mamatay to take advantage of it. Kaya importanteng mag-invest ka sa tamang proteksyon. Para sa peace of mind mo to, besh, alam mong may mahuhugot ka in case of emergencies. Financial security ito para sa iyo. Hindi mo kailangang i-deplete ang savings mo o umutang para sa biglaang gastusin. Ito pa, protection din ito for your loved ones. Habang nabubuhay ka, may assurance ka na hindi sila magpapag-GoFundMe para sa iyo. Tandaan, sa buhay, hindi natin alam kung kailan darating ang unexpected expenses. At kung wala tayong naiipon o proteksyon, baka maharap tayo sa NSF. No sufficient funds na sitwasyon. Pero kung may living benefits ka, you have the security and confidence to face whatever comes your way. Ang tanong, may mahuhugot ka ba kung sakaling kailanganin? Be wise, invest in your future, and secure your present. Dahil hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa proteksyon, peace of mind, at pagmamahal sa sarili mo at sa pamilya mo. Ito po si Gina Criste na handang tumulong. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefit specialist. Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! Until next time! Okay, this time itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-anong dapat malaman at gawin para mapasaya si tatay. Sa ating episode na Happy Father's Day! Day! O, review number 1. Number 1, children, greet your dad a Happy Father's Day! Anak, batiin mo si tatay ng Happy Father's Day. Huwag kakalimutan.
Tip number 2, children excel in your life's calling. Anak, pagandahin mo ang buhay mo, magpapasaya yan kay tatay. Number 3 tayo Number ngayon. 3, children respect your father even though you have different perspectives in life. Anak, napaka-importante dito. Galangin mo ang tatay mo kahit hindi kayo pareho sa pananaw o paniniwala sa buhay. Naalala ko sinabi ni Miguel, sabi niya, respect is one of the greatest expressions of love. Totoo po, may mga pagkakataon tayo mga anak, nagkakaroon po tayo na hindi parehong pananaw sa ating mga magulang. Hindi po ibig sabihin na kailangan tayong mag-away, magkasamaan ng loob. Hindi po. Pwede po tayo magkaroon ng ibang pangunawa o ibang paniniwala, pero kaya pa rin natin silang galangin. Pwede po natin sabihin, ay tatay, alam mo, may punto po kayo dyan, pero ito po yung pananaw ko sa sitwasyon. So hindi mo kailangan pakitang tama ka, mali tatay mo. Pwede mo sabihin, tama siya, tama ka rin. That's the way you talk to your parents. Iba po ang argumento sa kaibigan. Oh. Pwede mo sa pero pag sa tatay, ingat sa iyong pananalita dahil baka ito masakit sa kanilang damdamin. Kaya kung ikaw ay nakatira pa sa bahay ni tatay at umaasa sa kanyang resources. Sa iyong mga pangailangan, ikaw mismo. At sa iyong pangangailangan, matuto kang gumalang at sumunod sa kanyang mga rules and regulations. So, dalawa po yan. Mga bata-bata, mga 17 years old pababa, nakatira ka kay tatay. May mga pagkakataong magdidisagree kayo. Normal yun. Pwede pa, kahit nagdidisagree kayo o nagpapaliwanag ka sa tatay, magpaliwanag ka ng may respeto. Delikado po yan kasi tatay mo yan. Okay. So, may mga pagkakataon. Matanda ka na. Trabaho ka na. Nakatira pa rin kay tatay. Hindi dahil may trabaho ka na, babastusin mo na si tatay. Hindi po, nakatira ka pa sa kanya. So, dapat po, kahit meron kayong disagreement, paliwanag nyo to the lowest voice as possible. Kasi po, nagpapalungkot kay tatay pag sinagot mo siya ng pabalang. Correct. Kaya sagutin po natin silang may respeto. Ito po yung mga nakatira pa kay tatay. Yes. Kung ikaw naman ay may sarili ng pamilya. Ayan, bato. O may sarili ng buhay. Ito, at sino to? bahay. So, ito yung mga taong wala na pong, hindi nakatira kay tatay. It's either may asawa or kahit wala pang asawa, pero may sarili ka na. may sarili ka na tinitira. At may pagkakataong hindi kayo pareho ng pananaw ni tatay pag nagkikita kayo on a party or a celebration, siguraduhin mong hindi nawawala ang iyong paggalang ha. Dahil ang kawalan ng paggalang ay tunay na nagbibigay ng lungkot sa maraming anak. Kasi wala tayong magawa, may mga pagkakataon na hindi kayo mag-a-agree. Politika! Okay, pagpapalaki ng anak, may pwede ka po kayong magkaiba, pero may paggalang ka pa rin. Yung pagsasalita, para hindi mawala ng paggalang. Kasi baka sasabihin mo, ay nako tatay, hindi mo alam yan. Yung Diba, ako mo medyo sasabihin masakit yun. yun. Ay, mali ka dyan talaga. Mali ka dyan. Remember this, a great relationship is about two things. First, appreciating the similarities, and second, respecting the differences. Totoo po. Lahat ng relasyon, may similarities at may differences. Lahat, mag-asawa, magkapatid, magkaibigan, lahat po. Ang critical po para gumanda yung relasyon, lalo na po kay tatay. I-appreciate mo yung similarity. Ay, pareho tayo dyan. Ay, tatay, ganyan din ako. Ay, tatay, kung kaya nyo pong pag-usapan yung lahat lang ng pareho kayo, better. Kaya lang may mga pagkakataon, hindi natin maiwasan may talaga pag-usapan tayong difference. Kung pwede lang po, huwag natin i-dictate kay tatay na mali siya na tama tayo. Hindi, sabihin natin, alam mo tayo, may punto ka dyan, pero alam mo tayo, ito yung punto kung ba't ko ito yung sinasabi. Pakita mo na may paggalang ka pa rin sa kanyang paniniwala. May mga pagkakataon naman na minsan si tatay ay nakikitira. Iba naman to. Okay. Oo, di ba? At umaasa kay anak. Pero tandaan nyo to ha, hindi ko mo umaasa siya sa'yo, hindi ito nagbibigay ng laya sa anak para hindi galangin si tatay. Kaya mga anak, tandaan ninyo ha, tandaan ninyo, ang lahat ng hirap at pasakit ni tatay para mabigyan ka lang ng magandang Nung bata-bata ka pa yun. Correct. At malamang, hindi ka makakarating sa kinaroroonan mo ngayon. Di ba? Kung wala si tatay. O kung ano ang meron ka ngayon, kung hindi dahil kay tatay, di ba? Kaya wag mong kakalimutang galangin si tatay habang buhay pa at habang buhay. Kasi diba? po, yun po problema. Feeling natin pag-aral na tayo, may pera na tayo, may bahay na tayo, umaasa si tatay sa atin. Para bang ang lakas ng loob natin na, hindi po eh. Tandaan niyo po, wala ka dyan kung wala si tatay. Lalo na po yung mga tatay na sobrang nagsakripisyo sa inyo, please lang po, alalahanin niyo palagi yun, mababawasan po yung possibility na hindi niyo po respetuhan si tatay. Okay, Number 4, children express your gratitude and love to your father. Ito po, napakaganda po nito mga anak. At marami pong anak, nakakalimutan ito kuminsan. Ano yan? Padama mo
o paalam mo sa iyong magulang, tatay, ang pagkapasalamat at pagmamahal mo sa kanya. Ano yun? Kumisa kasi, hindi natin pinapadama. Kumisa hindi natin sasabi, pareho natin dapat gawin. Paano yun? Alam mo, minsan kasi, hindi man gaano kagaling si tatay mag-express ng kanyang pagmamahal sa salita. Baka mas maganda tayo mismo magsabi ng I love you, tay, di ba? Pero wag natin kakalimutang mahal tayo ni tatay kahit na hindi siya nag-express sa May mga atin, pagkakataon, diba? ito sagot ko na, si tatay naman hindi naman nagsasabi I love you. Si tatay hindi naman paano namihag? Kaya nga hindi siya ganoon. Baka pwede mo sulat. Pag-isipan niyo buti, kayo na magsimula. Okay, si Apo, pasimulain niyo. Okay, my point is this, lalo na po yung mga tatay na hindi na nagtatrabaho, retired na. Yung mga dating hindi importante sa kanila, yung I love you, you embrace, dahil busy sila para kumita ng pera, para palakihin at bigyan kayo ng maganda kinabukasan. Minsan po, importante na sa kanila yun. Wala na silang ginagawa. So yung I love you, yung thank you, ay naku, papasaya Minsan sa kanila. kasi iba lang talaga siya magpadama ng pagmamahal, di ba? O baka nahihirapan lang siya mag-express. Di siya sanay Di ba? Kaya kung nahihirapan si tatay, anak, ikaw na yung mauna. No? Kaya magpakita ng pagmamahal, magbigay ng hug, yakap, kahit na parang asiwa si tatay. Simulan diba? niyo, matututo Pero sa yan. totoo lang, it will make your dad happy. Yeah, isa pa po, from time to time, sabihin mo sa text. Hindi lang po, pares tatay, alam mo, kumusta ka? Ano nangyari sa'yo? Kumain ka na ba? Yung those just words po. I'm praying for you. Ay, Oo. magpapasaya kay tatay yan. And from time to time, balikan mo yung kahapon na, Yan. Dad, alam mo, naalala ko nung nagka-problema ako sa love life. Naku, pinilit mo kong unawain. Thank you, ha? Text mo lang yun. Diba? Ibig sabihin alam niyo po, hindi lang po sasaya siya sa Father's Day. Sasaya siya bawat araw, bawat linggo ng kanyang buhay. Hindi mo kailangan gawin araw-araw, every week, every month. Malala ka lang ng isa. Dahil thank you. Or pwede mo sabihin, Tay, salamat sa pagsalba mo sa akin noong nasangkot ako sa Naka, bulok. di ba? Nasangkot Sa ka. eskwelahan, di ba? Okay, Papa, salamat sa paggabay mo sa akin nung panahon hindi ko alam ang gagawin ko sa buhay. Litong-lito ako, pero thank you for your words of wisdom. Kakasal ko ba? Mag-resign na ba? Magtatrabaho? Ay, naku, tatay, salamat. Pero kung kaya mo, wag lang parating words. Pwede rin in kind. Yan! Pwede rin magpadala ng pera, Yan! pagkain, Yan! regalo, Yan! at iba pa. Totoo diba? po yan. Magpapasaya po kay tatay ang mga bagay na yan. So please sana, this Father's Day at lahat po ng day sa buhay ng tatay, lalo na po kung medyo malapit na po yung panahon na baka kunin na siya ni Lord, padamo po natin pagmamahal habang siya nabubuhay, hindi po sa araw na kanyang kamatayan. Mamaya, tutuloy natin ang ating usapan sa kung ano-ano ang dapat malaman at gawin para mapasaya si tatay. Magbabalik pa ang tulong ko para sa maglubad. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa maglubad. Vic Garcia po muli. At Abiling Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic natin ngayon, magbibigay daan muna tayo sa hair tips mula kay Jane Nagansyang ng Jane Rockstar Salon. Jane! As you mind your scalp each day, you feel God's presence this way. A simple act, yet oh so grand. With each massage, your spirit lives a silent prayer in every shift. God's hand, it seems, guiding every stroke. Yes, in every strand, His blessings fall. For in each strand, in every thread, lives a promise that so softly said that through the care we give and share, we find God's love beyond compare. For in each strand, in every
Maraming salamat, Jane. Until next time. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang dapat malaman at gawin para mapasaya si tatay. Sa ating episode na Happy Father's Day! Okay, review tayo ha. Tip number 1, children, greet your dad a Happy Father's Day. Batiin mo si tatay na Happy Father's Day. Number 2, Children, excel in your life's calling. anak, pagandahin mo buhay mo. Number 3, children, respect your father even though you have different perspectives in life. Anak, galangin mo ang tatay mo kahit hindi kayo pareho sa pananaw sa buhay. Number 4, children, express your gratitude and love to your father. Anak, padama mo yung pagpapasalamat at pagmamahal sa iyong tatay. Number 5 na tayo. Number 5 na tayo. Children, seek counsel or opinion from your father before making big decisions. Napaka-importante po nito. Anak, hingin mo opinion ni tatay bago ka gumawa ng anumang malaking desisyon sa buhay mo. Ha? Bakit? Kasi isang bagay na nagpapalungkot sa isang tatay ay ang pagkakataon na may ginawa kang malaking desisyon, no, bilang anak at hindi mo man lang kininsulta si tatay. Totoo kasi po, ibig Diba? sabihin po nun, baliwala yung kanyang pananaw sa sitwasyon mo. Now, may mga pagkakataon kahit hindi ka naman, alam mo na desisyon, yung pagtanong man lang, Yes. will give your father, parang, ito is importante ko sa anak ko, hindi man niya gawin, okay lang. At least nakonsulta niya ako. So, napaka-importante po, especially big decisions. Tanong mo lang, Dad, ano sa tingin mo rito? Dad, ano sa tingin? Those things will make your father happy, promise. At ang mas masakit, siya pa ang huling Nako! nakaalam. Sana man lang out of respect, unahin natin ipaalam kay tatay. May mga malaki tayong desisyon sa buhay. Nagawa na natin. Nalaman na ni nanay, nalaman ng kapatid mo, nalaman ng pinsan mo, nalaman ng tito mo. Siya huli. Sakit po noon. Iba, hindi mo naman kailangan hingin ng konsulta. At least, tatay, gusto lang akong paalam sa'yo. Bibili na kami ng bahay. Yun lang. Yung ganun yung siya na una ay. Sarap ng feeling po na. Yes. Kaya kung gusto mo maging happy si tatay, humingi ka ng payo sa kanya kung gagawa ka ng malaking desisyon. Sa kanyang pananaw, importante pa rin siya sa buhay. Yun po yun. Just so simply asking, feeling niya, importante ako. Yes. Nagpapasaya po ng matindi po sa tatayan. Number 6, children, if your father needs help, don't wait for him to ask you. Yeah, ito ba? Offer help. Anak, makinig ka mabuti. Okay. Kung alam mong nangangailangan sa tatay, huwag mo nang hintayin siya humingi ng tulong. Assuming may kakayanan kang tumulong, ha? Kasi may mga pagkakataong wala kang kakayanan. Kaya, kung may kakayanan kang tumulong, ang hiling ko po, ikaw na magkusa. Siguro Yes. talaga. Sir, bakit? Kasi isa sa napakahirap sa maraming tatay ay ang paghingi ng tulong. Diba, mga kalalakihan, ganun eh. Tunay na magpapasaya sa kanya kung ikaw na yung magkukusa o mauuna. Kasi po, ang tatay po, all his life, his job is to provide for your needs. So, pag dumating po sa puntong siya'y nangangailangan, parang hirap Ang niya hirap. po. O kasi sanay siya na magbigay. Hindi niya magawa po yun. Pero, problema, kailangan niya eh. So, ano po, asarap po ng feeling ibang, hindi pa siya humihingi, pero alam mo, binigyan mo, ay nako, ang saya po ni tatay niyan. Kaya po mga anak ko, meron mong pong tingin yung pangailangan si tatay at may kakayanan naman kayo. Okay? Bigyan niyo po. It will really make your father. Number 7, children, let your father know that he is always included in your prayers. Ako po, isa po itong napakaganda. Kung hindi niyo pa ginagawa ito, isang napakaganda, napakamura. Actually, wala kang bayad. Anak, ipaalam mo sa tatay mo, palagi siyang kasama sa iyong mga panalangin. Yes, kasi the greatest gift you can give someone is your prayer. It reaches where hands cannot. Lalo na po yung mga magulang, mag-ama na magkalayo. Si tatay nasa Pilipinas o sa isang bansa, okay. Yung sa simple text, pag-isip sa mga, Dad, I remember you. I prayed like this. Hindi mo kailangan gawin araw-araw. Pwede after 1 week. Dad, I just remember you. I prayed na ganito. Ibang, alam niyo po, those are days that you will see your father na kami, parang ang saya-saya kahit wala naman siya natanggap na anumang regalo. Bakit? Ibang feeling niya na, naalala ko ng anak ko at pinanalangin pa niya ako. Ayun, saya-saya talaga niya. Nako, sana marami tayong natutunan at i-apply natin ito. Kaya Happy Father's Day po sa lahat ng tatay sa buong mundo. Kami By the way, wala ng by the way. tatay. Dagdagan ko. Happy Father's Day sa lahat ng natay. Ano po yung natay? Yung mga nanay na tatay kasi wala na si tatay. Oo. Okay, meron pang titay at bakit? Na kay titay.
tito at tita na naging tatay na ng mga bata kasi wala na yung mga magulang. Sa inyo po lahat na nagpapalaki, nag-aaruga ng bata, ng anak, Happy Father's Day. And Happy Father's Day sa aming Ama, sa ating Ama sa langit, na kung saan ay nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan dito sa mundo. Okay, ulitin lang po natin yung mga dapat gawin para mapasaya si tatay. Hindi lang po sa araw ng Father's Day, pero sa lahat ng araw ng buhay. Number one, children, greet your dad a Happy Father's Day. Anak, batiin mo si tatay ng Happy Father's Day. Number two, children, excel in your life's calling. Anak, pagandahin mo buhay mo. Number three, children, respect your father even though you have different perspectives in life. Anak, galangin mo si tatay kahit hindi kayo pareho ng pananaw sa buhay. Number four, children, express your gratitude and love to your father. Anak, padama mo yung pagpapasalamat at pagmamahal sa tatay mo. Number five, children, seek counsel or opinion from your father before making big decisions. Anak, hingin mo ang opinion ni tatay bago ka gumawa ng anumang malaking desisyon. Number six, children, if your father needs help, don't wait for him to ask you. Offer help. Anak, kung alam mo may pangangailangan si tatay, kung pwede lang, huwag mo nang hintayin siyang humingi ng tulong. Tulungan mo na. Number seven, children, let your father know that he is always included in your prayers. Anak, ipaalam mo palagi kay tatay na palagi mo siyang pinapanalangin at kasama sa iyong panalangin sa araw-araw. Naku, kapamilya, sana marami tayong natutunan sa ating mga pinag-usapan. At next week, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay at ng mga mahal sa buhay. Closing prayer muna tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa araw na to. Sa lahat po ng tatay sa buong mundo, dalahin ko po na there will be a time in their life. Kaugnayin niya po kayo, hingi po sila ng awa at tulong sa inyo at sila po rin po ay maunawaan na may yun silang Diyos na Ama sa langit na nagmamahal sa kanila. Pagpalain niyo po lahat ng tatay sa buong mundo. Lahat ito dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lagi tandaan kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang mga kapamilya, inyong mga kamag-anak na tumutok sa programang ito sa susunod natin pag-isa. At sama-sama natin pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang inyong kapamilya, Dick Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa mag-global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang